ang umamin si Secretary Rex na ubos na po yung pondo namin, boss. Hihingi muna kami ng emergency fund sa DBM. So I have to call the Secretary then, Mina Pangandaman, ma'am, baka pwede mong releasean kasi wala na silang pondo na ubos. Sabi ko, wala kayong AIC. Sabi ni Secretary, sunod-sunod kasi yun wala. Kaya this time around, we made sure na meron silang enough para doon sa mga mga contingency kagaya ng sunod-sunod na mga typhoon, earthquake. Sa MAIFIP naman, MAIFIP, napag-usapan namin yung kasi dati hindi tumatanggap ng MAIP ang mga private hospitals. Okay, sinasabi libre naman sa DOH hospitals. Pumunta ka sa DOH hospitals. Mandaling sabihin libre na DOH hospitals, wala ka babayad, zero billing. Ang problema, makakapasok ka ba? Kasi ang capacity lang nila, 300, 400 bed capacity. Anong next option mo? If you have a child, of your husband, your mom is sick, wala kang pera, next option mo. Siyempre, pupunta ka muna sa public, sa DOH. Puno. Mag-aantay ka, Miss Maan, mga 4 days pa. Kailangan ng operahan, puputok na appendix ng anak mo, ng mister mo. Anong option mo? Pupunta ka sa private. Did you know that St. Luke's o lahat ng private hospitals sa Metro Manila malalaki tumatanggap na ng MAIFIP? Cardinal Santos, Makati Med. Why I know that? Because isa ako doon, lumalapit yung mga tao and I keep on requesting sa DOH, pwede bang bayaran nyo ito, pwede bang ganito? Tumatanggap lahat ng hospitals, halos lahat na ng private hospitals, tumatanggap na ng MAIFIP. Ngayon, yun ang option nila. Siyempre, medyo may kamahalan ang private kasi sa public. Kaya, tinaasan natin yung MAIFIP. Kaya nga, isang safety measure ginawa natin, inalista natin na hindi na pwedeng, pwede namang rumekta na lang or si congressman o si senador, tumawag na lang doon sa DSWD. Hindi na siya mismo aabot doon sa tao, di ba? Kasi dati uso yan iaabot sa tao, sa distribution ng AIX, ganun din sa MAIP, ito, anong kailangan mo, may mga letter pa, mga GL. Ngayon, rekta na pwede ka nang dumiretso sa DSWD or tawagan ng mambabatas, pwede ba? Kasi ito constituent ko. Ganun na lang gagawin ngayon. Nasisilip yung dumobleng budget ng farm-to-market roads na sinasabing posibleng maging farm-to-pocket roads upon the discretion of the legislators. Bakit po kayo pumayag na ganun kataas yung farm-to-market roads? May mga sinasabi kasi ang nangyari doon yata sa farm-to-market roads dahil may mga items or projects na hindi na-implement last year. Okay? So, i-implement pa lang siya this year. Tapos yung isa, yung farm-to-market roads ay hindi na dadaan sa DPWH. Okay? It will be upon implementation by the Department of Agriculture and then local government units. Sir, isa na lang. Yung anti-EPAL provision, sir, gaano po ito ka-importante para maging corruption-free yung 2026 budget and to make sure walang intervention during cash aid distribution? Yun nga, yung isa pang sinasabi natin dyan, ako for one, ayoko na may politiko doon. Kahit before when I was in Congress, I'm invited na pumunta ka dito kung may distribution ng AIX. I hate it because di mo naman pera yun pera ng taong bayan. It's your money. It's our money. Bakit kailangan nandoon si congressman? Bakit kailangan nandoon si senator? No, it's not our money. Bakit pa? Kung pera mo yun out of your pocket, sige, pamigay ka, parang yung mga mayayaman dyan. Pero kagaya niyan, yung mga ayuda na yan, government, people's money yan. Bakit ka nandyan? Di ba? You're not supposed to be there. Pero kailangan kasi yun, sir, ilagay nyo sa budget law every year. Tingin nyo ba dapat magkaroon ng specific law talaga na anti-EPAL sa mga, Dapat talaga. Hindi lang yung ganito na removal of politicians sa distribution of aid. Siguro nga. Good thing you pointed that out. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko when I was still a journalist. I really thought na pag-ayuda, tatawag ka lang, kagaya na ginagawa namin, sa radio pa ako. We asked the secretary, baka pwede ito,
hindi makalabas ng ospital, then the secretary will send his people para bayaran ika nga yung mga bill or mga AIC, sir, binagyo po itong ganito. Yan ko naramdaman when I became the secretary of DSWD. Hindi mo naman kailangan politiko, tatawag lang yung politiko, then yung DSWD, magpapadala siya ng tao, sila yung magdi-distribute. Di ba? Bakit mo bibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mo bibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent doon sa DSWD. Ngayon, kung ayaw siya bigyan, then that's the time, lumapit siya sa politiko, sir, ayaw akong bigyan ng DSWD natin dito sa bayan natin. O ayaw akong bigyan ng GL para doon sa mailabas ko yung pamilya ko. Then that's the time siguro na the politician will intervene. Sir, Senator Miriam noon may ifinal na anti-Apple bill pero mukhang hindi nakapasa. Do you think susuportahan niya ng mga kapwa niyo legislator considering na minsan yung mga ayuda na yan nagagamit nila para maisulong yung kanilang mga political interest? Hindi, dapat talaga matapos na ito eh. Kasi yan na nga, sigaw ng taong bayan, hindi mo naman pera yan, tsaka nakakahiya, di ba? Bakit mo angkinin, ikaw pa namimigay, ikaw pa mag-aabot ng 5,000 na AIX, ikaw pa magbibigay ng GL mismo, hindi mo naman pera yun. By the way, ito pong may nakafile na po kami na AIX bill sa Senate ngayon. We will just include this anti-EPAL. Another bill yun? O Pwede isama naman na lang isama, doon? I-incorporate na lang? Yung assistance for individual in crisis situation. Na, Okay. under that bill, sir, ano na? I-institutionalize siya. Pangalawa, na bawal ka nga, ika nga mamili. Marami siyang mga under doon sa bill na yon. Bawal ka mamili. Pag namili ka, mayroon kang pananagutan. Lahat yon doon sa kwan. We just have to review it kasi we filed it several months ago eh. So, i-amend nyo, sir, yan para i-incorporate na yung anti-Apple? I-incorporate na lang. Okay. Dapat siguro, ika nga, matanggal na sa serbisyo, ganun na lang siguro. Kasi hindi pa ulitot. Biro mo, panahon pa ni Senator Miriam, nag-file na siya pero patuloy pa rin. At least nabawas-bawasan nga, di ba? Dati, nung bago lumabas si Senator Miriam, pati mga pangalan ng mga politiko doon sa classroom, mga building, hindi na nahiya, di ba? Bakit mo papangalanin yung classroom dahil pondo mo o dahil ikaw ang naghanap ng pondo? Why will you name that classroom under your name or your father's name? Hindi mo naman pera yun. Kung pera mo, then that's time, ilagay mo yung pangalan mo, di ba? Senator blah, 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 o Senator Erwin Tulfo, pera ko yun. Pero kung pera ng taong bayan, wala kang karapatan na ilagay yun. Ilagay mo yung pangalan siguro ng mas maganda, matutuwa ko Pilipino. Filipino Public School, Elementary School, or Philippines Public Elementary School, or Kawayan Public School, or Batangas Public School. Ba't mo ilalagay yung pangalan mo? Marami yung ganun eh.